si Inday pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Hindi ko maturuan si Inday, pati si Inday hindi ko pagsabihan. Hindi nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Ayaw nga akong kausapin. Kampi sa nanay niya. Hindi naman sa pang-ano, pero yung ano ni Inday is, mas makinig yun sa nanay, hindi sa akin. Pero as a father, grabe na luwi ka sa imong anak, alangga ni Muslim. Oh, well, Was there a time hindi mo ba tanggal yan? Kasi a father is a father, always a father. Yeah. Hindi mo maalis yan. Mahal mo talaga ang anak mo, lalo na babae. Ganun that is how nature works. Maybe because vulnerable na babae sa away-away, delikado na panahon. Ganun talaga ang tapo ng buhay sa mga sentimento. Pero ako kay Inday, she has to do it. Kasi mas mabuti yung alam niya ang gawin niya na nandito pa ako, buhay pa ako. Maski wala akong gawin, na mali kong gawin niya. Kung wala magsabi sa kanya, Day, medyo wag kang pumasok niya, medyo alanganin. Hindi ko pa napagsabihan yan, pero mas mabuti nandyan ako. Inday, para sa akin, ito publicly ko, sabihin ko na sa inyo. I'm addressing myself to Inday. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas yan. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa, umalis ka na dyan sa politika. Huwag kang mag-ambisyon na dahil vice president ka na. Kawawang Pilipinas. Ang problema lang, itong problema ng droga, itong criminality, kailangan talaga may, kung yan ang hanapin ninyo, mas talo ni Inday lahat yung nakaupo niya. Inday talaga, nag-uto. Talaga. Oo. Mas kuya pa sa mahal. Nauna pa. Make no one. Hindi si Inday, Kaya medyo, kailangan natin siya. maybe, isa yung, kumbaga sa Bisaya pa, naliwat. Giliwat na. May giliwat na. Yung ugali.